constipated. Bakit ganun? Constipated ka na naman. Sorry, alam ko na hindi maganda ang nararamdaman, pero kasalanan mo yun. Constipated ka na naman. Dapat siguro isulat ko sa Manila paper at gawing wallpaper ng buong kwarto mo ang mga katagang may mga bagay na hindi na dapat kinukubli, bagkus ay pinapakawalan. Tulad ng mabantot mong kayamanan. Kaya yan, namimilipit ang tiyan sa sakit, ang tumbong, ay tila mapupunit. Hindi mo malaman kung dumudumi lang ba sa loob ng kubeta o naging isa ka ng dalagang ina. Sumisigaw. Teka, share lang ako. Gutang ina. Ang sakit-sakit. Mga anak na ata. Constipated, malas mo. Kaya dapat sundin mo ang mga payo ko. Una, uminom ng maraming tubig kahit ayaw mo. Pangalawa, kumain ng maraming gulay kahit ayaw mo. Pangatlo, ilabas mo. Sa tuwing nararamdaman, ilabas mo. Sa tuwing kinakailangan, ilabas mo. Sa tuwing aabutan, ilabas mo. Dahil may mga bagay na hindi na dapat kinukubli, bagkus ay pinapakawalan, kaya utang na loob. Ilabas mo na yan. Pero, sino akong malakas ang loob na magbigay ng payo na mga bagay ni kinukubli ay dapat pakawalan? Kung tulad ng dumi mo, hindi ko mailabas ang tunay kong nararamdaman. Masabi nila pag di ka daw dumumi ng ilang araw para itong batong maninigas at lalo ka nang mahihirapan na ito'y ilabas. Alam mo ba yung pakiramdam na gustong gusto mo nang dumumi? Pero pag iri mo, putang ina, utot lang. Nakakainis. Kaya naiinis ako sa tuwing gusto kong sabihin na gusto kita. Pero ang tanging lumalabas ay, kumain ka na ba? Nakakainis sa tuwing gusto kong sabihin na, pwede ba kitang ligawan? Pero ang tanging lumalabas ay, pwede mo ba akong samahan? Matagal ko nang gustong sabihin na, mahal kita. Pero hanggang ngayon ang lumalabas ay, kaibigan, masaya ako pag masaya ka. Akala mo, tayo, tutot lang pala. Pero mas mabuti na rin yun, kaysa akala mo utot, pero tayo lumabas. Nakakaduli. At nakakatakot kung iisipin. Dahil pag nakita mo ba ang mga dumi ko, magugustuhan mo pa ako. Pag namoy mo lahat ng baho ko, mamahalin mo pa ba ako? Pag nalaman mo ang pinaka-natatago kong mga sikreto, may pag-asa pa ba ako sa'yo? Sino ako na malakas ang loob na magbigay ng payo, na kumain ako ng maraming gulay kahit ayaw ko? Kung ang tanging paraan para maibsan ang nararamdaman ay tuluyang maging halaman. Kasi buti pa yung halaman kahit walang nararamdaman, nadidiligan. Hindi ko sinabing diligan mo ako araw-araw. Pero ang gusto ko lang ay mapansin mo. Tulad ng pagpansin mo sa puting bulaklak na musbong mula sa biyak sa gilid ng kalsada. O ang pagpitas mo sa santan sa tabi ng simbahan para tikman ang matamis nitong lasa, ang gusto ko ay mapansin mo. Ang gusto ko lang ay mapansin mo ako. Pero naninindigan ako na kailangan ko uminom ng maraming tubig kahit ayaw ko. Pero ang tanong, sapat ba? Sapat ba ang 8 baso para lunurin ang mga paru-parong umiikot sa loob ng tiyan ko sa tuwing makikita kitang masaya? Sapat ba ang 8 baso para palitan ang dagat na iniluha ko sa tuwing makikita kitang masaya sa piling ng iba? Sapat ba ang 8 baso para apulahin ang apoy ng pagtingin ko sa iyo? Na kahit makita kitang masaya sa piling ng iba, ay magagawa ko ring ngumiti kahit mag-isa. Sapat ba? Oo na. Constipated na ako. Sorry, hindi mo alam ang nararamdaman ko, pero kasalanan ko naman to.
Constipated na naman ako. Dapat siguro isulat ko sa Manila paper at gawing wallpaper ng buong bahay ko ang mga katagang may mga bagay na hindi na dapat kinukubli. Lalong hindi pinapakawalan bagkus ay kinakalimutan. Mabuti na nga rin siguro maging bato ng tuluyan ang puso ko na dapat ay para sa iyo. Kaya ito ako ngayon, namimilipit ang tiyan sa sakit ang tumbong ay tila mapupunit. Hindi ko malaman kung dumudumi lang ba ako sa loob ng kubeta o naging isa na akong dalagang ina. Sumisigaw. Putang ina. Sakit-sakit. Parang anak na ata ako. Sana may panganak ko na ang bagong ako na hindi na mahal ang katulad mo.